Sa video na ito mga idol, pag-usapan natin ang misteryosong pagkawala at pagkamatay ng pamilyang Jamison. At bakit hindi pa rin ito nalulutas magpahanggang ngayon? Tara at magkwentuhan na tayo. Bago tayo magpatuloy sa video nito, make sure na nakasubscribe ka na at nahit mo na ang notification bell para always ka updated sa video na ina-upload ko. Si Bobby Deal Jamison, ang kanyang asawa na si Sherilyn at ang kanilang 6 na taong gulang na anak na si Madison ay tila namumuhay naman ng normal sa Eufaula, Oklahoma, United States noong October 8, 2009. Nang araw na yun, misteryosong nawala ang nasabing pamilya mula sa kanilang tahanan nang walang kahit anumang palatandaan na maaari nilang puntahan. Hanggang sa Nobyembre 2013, ang mga labi ng kalansay ng 2 tao at isang bata ay natagpuan sa kakahuyan, nakaharap pababa at magkatabi. Halos 3 milya mula sa kung saan inabandona ang kanilang sasakyan. Hanggang sa Hulyo 2014, ang mga labi na ito ay positibong nakilala na ang pamilyang Jamison, kahit na ang isang sanhi ng kamatayan ay hindi pa natukoy. Ang mga Jamisons ay nanirahan sa Eufaula, Oklahoma. Mga 30 milya ang layo mula sa kung saan sila natagpuan sa nakahiwalay na bulubundukin. Ang Red Oak ay tahanan ng higit sa 500 mga katao at ang mga Jamisons ay interesado sa pagbili ng isang 40 hektar na lupain. Nang matagpuan ang kanilang sasakyan noong 2009, walang palatandaan ng pagkabalisa o isang pakikibaka at ang sasakyan nito ay hindi na aksidente. Nasa loob ng kotse ang mga wallet ni Bob at ID ni Sherilyn, mobile phone, isang GPS, mapa at $32,000 na cash. Ang mas nakapagtataka, ang aso ng pamilya na si Mizzy ay nasa kutsi lang. Walang sustansya, hindi nakakain sa loob ng 1 linggo. Nakaligtas ang aso at tumira kasama ang ina ni Bobby. Ang mga tsorya nakapalibot sa kung ano ang nangyari sa pamilyang Jamison ay umiikot mula nang mawala sila, ngunit hindi napatunayan. Ang isang tsorya na nagpapahiwatig na ito ay isang pagpatay o pagpapakamatay. Ang mag-asawa ay nagdusa mula sa depresyon. Nadiskubre ng mga pulis ang isang hit letter na may 11 pahina na isinulat ni Sherilyn para kay Bobby. Ito ang nagtulak sa kanila para isipin na dinala ni Bobby ang mag-ina sa kagubatan upang doon sila patayin at pagkatapos ang kanyang sarili. Subalit ang tsuryang ito ay walang katunayan. Isa pang tsuryang ang isinaalang-alang ng mga pulis ay ang posibilidad na ang ama ni Bobby na si Bob Dean Jamison ay sangkot sa kanilang pagkamatay. Nagsampa si Bobby ng isang protective order laban sa kanyang ama sapagkat binantaan umano ang kanilang buhay at ang kanilang pamilya. Sinasabi sa petisyon ni Bobby
na ang kanyang ama ay isang mapanganib na tao at kasangkot sa prostitute at mafia. Subalit si Bob din ay pumanaw 2 buwan lamang ang nakalipas mula nang mawala ang pamilyang Jamison. Ang mga druga ay naisip ding bahagi ng equation. Kilala ang Red Oak sa paggawa ng crystal na meat at sina Sherilyn at Bobby ay kapwa nagmukhang payat sa mga linggo bago ang kanilang pagkawala. Ang video na nakuha ng mga kapulisan sa labas ng kanilang bahay noong araw na umalis sila patungo sa mga bundok ay ipinakita sa kanila ang paglipat sa isang malatrans na estado at ang malaking halaga ng cash sa kanilang truck ay ginawang kapani-paniwala na tsurya. Kahit na ang matalik na kaibigan ni Sherilyn na si Nikki Hinold ay naisip na posible na ang mga Jamisons ay maaaring kasangkot sa isang one-off meat deal dahil nakakaranas sila ng ilang mga problema sa pira sa oras na yun. Ngunit kapwa ang ina ni Sherilyn na si Connie at ang ina ni Bobby na si Starlet ay hindi naniniwala na ang kanilang mga anak ay nasangkot sa droga. At ang pulisya ay walang nakitang ebidensya ng mga ipinagbabawal sa sangkap sa tahanan o sasakyan ng mga Jamison. At ang pinaka-interesadong tsurya sa likod ng pagkamatay ng pamilyang Jamison ay may kinalaman umano sa mga kulto, pangkukulam at masasamang espiritu. Sa inisyal na pagsisiyasat bago natagpuan ang mga bangkay, sinabi ng pastor ng pamilya na si Gary Brandon sa pulisya na ang mga Jamisons ay nasangkot sa spiritual warfare. Parihong sina Bobby at Sherilyn ay inangkin na nakakita ng mga espiritu sa kanilang bahay na kabilang sa isang pamilya na namatay noong unang panahon. At ang kanilang anak na babae na si Madison ay inangkin din na nakikipag-usap siya sa espiritu ng isang bata na namatay sa kanilang bahay. Humihiling si Bobby sa kanyang pastor ng mga espesyal na bala upang barilin ang mga espiritu at inangkin na kumonsulta siya sa isang satanikong Biblia upang paalisin ang pag-aari. Inamin ni Nikki na pareho sila at si Sherilyn ay interesado sa mga mangkukulam at kapwa bumili ng mga Biblia ng mga mangkukulam bilang isang biro na natagpuan ng pulisya sa paghahanap sa pag-aari ng pamilyang Jamison. Sa kabila ng pagbibiro tungkol sa mga bruha, naramdaman ni Nikki na ang bahay ng Jamison ay pinagmumultuhan. Kapag nasa sala ako at ang ganitong uri ng kulay ambon ay bumaba sa hagdan, natakot talaga ako. Sinabi ni Nikki sa Daily Mail. Ngunit si Sherilyn ay maaaring isang mas malaking mananampalataya kaysa kay Nikki. Mag-iiwan siya ng mga tala sa paligid ng bahay na magsasabi ng mga bagay tulad ng lumabas ka sa at nagsasaliksik kung ang bahay ay itinayo sa isang libingang Native American. Hindi katulad ni Nikki, si Connie Kukutan, ina ni Sherilyn, ay naniniwala na ang kanyang pamilya ay nabiktima ng pangkukulam ng isang relihiyosong kulto. Inaangkin ni Connie na ang bahaging iyon ng Oklahoma ay kilala sa pagkakaroon ng mga kulto at mga bagay na tulad nito, at sinabihan na si Sherilyn ay nasa isang listahan ng hit ng mga kulto noong panahon
ng pagkawala niya. Hindi inaalok ni Kuni ang pangalan ng kulto o anumang iba pang mga detalye. Ang kaso ng Jamison ay malamig pa rin hanggang sa ngayon. Ang Israel Youchamp, ang sheriff sa oras ng pagkawala, ay tumigil sa pwersa noong 2011 at lumipat sa ibang bansa. Ayon kay Nikki, hindi niya matiis ang pagkakasala nang hindi mahanap ang mamamatay tao ni Madison. Umalis din si Pastor Gary Brandon sa lugar ilang sandali lamang matapos ang pagkawala ng pamilyang Jamison at hindi pa makipag-usap sa sinuman tungkol sa kaso. Kahit na ang mga labi ng pamilyang Jamisons ay natagpuan at namahinga na, ang hindi pa rin alam kung ano ang nangyari sa kanila na naging sanhi ng pagpapahirap sa mga natitirang kaibigan at pamilya na marahil ay hindi matatapos. Thank you for watching, guys. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bye-bye. Sa video na ito mga idol ay pag-usapan natin ang misteryosong pagkawala ng Malaysian Airlines Flight 370. Tara at magkwentuhan na tayo. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Bago tayo magpatuloy sa video nito, make sure na nakasubscribe ka na at nahit mo na ang notification bell para always ka updated sa video na ina-upload ko. Alas 12:42 ng umaga sa tahimik at madilim na gabi ng Marso 8, 2014, isang Boeing 777-200ER na pinamamahalaan ng Malaysian Airlines ay umalis mula sa Kuala Lumpur at lumiko patungo sa Beijing. Umakyat sa nakatalagang paglalakbay ng 35,000 feet. Ang tagatukoy para sa Malaysian Airlines ay MH. Ang numero ng flight ay 370. Si Farik Hamid ang unang opisyal na nagpalipad sa eroplano. Siya ay 27 taong gulang. Ito ay isang mahabang flight para sa kanya at malapit na siyang maging ganap na sertipikado. Ang kanyang tagapagsanay ay ang pilot in command, isang lalaking nagngangalang Jahari Ahmad siya. Nasa edad na 53, ay isa sa pinakamatandang kapitan sa Malaysian Airlines. Sa istilong Malaysian, nakilala siya sa kanyang unang pangalan. Zahari, ikinasal siya at nagkaroon ng 3 anak. Nabuhay siya sa isang gated development. Nagmamay-ari siya ng 2 bahay. Sa kanyang unang bahay ay nag-install siya ng isang detalyadong simulator ng paglipad ng Microsoft. Sa cabin ay may 10 flight attendant. Lahat sila Malaysian. Mayroon silang 227 pasahero na dapat nila itong pangalagaan, kabilang ang 5 bata. Karamihan sa mga pasahero ay inchik. 38 ang Malaysian at sa pababang pagkasunod-sunod, ang iba ay nagmula sa Indonesia, Australia,
India, France, Estados Unidos, Iran, Ukraine, Canada, New Zealand, Netherlands, Russia at Taiwan. Sa gabing yun, habang ang first officer na si Parik ay nagpapalipad sa eroplano, hinawakan ni Captain Zahari ang mga radyo, karaniwan ang pag-aayos. Ang mga paghahatid ni Zahari ay medyo hindi pangkaraniwan. Sa 1:01 ng umaga ay nagradyo na sila na bumaba sa 35,000 feet. Isang labis na ulat sa radar na sinubaybayan ng himpapawid kung saan ang pamantayan ay iulat ang pag-iwan ng isang altitude hindi makarating sa isa. Sa oras na 1:08 ng umaga, ang pagtawid sa baybayin ng Malaysia ay nagtungo sa South China Sea patungo sa direksyon ng Vietnam. Muling iniulat ni Zahari ang antas ng eroplano sa 35,000 feet. 11 minuto ang lumipas habang ang eroplano ay nagsara sa isang waypoint malapit sa pagsisimula na jurisdiksyon ng trapiko sa hangin na Vietnam. Ang radyo ng Kuala Lumpur Center ay tumawag. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9 na. Good night. Good night, Malaysian 370. Ito ang huling narinig ng mundo mula sa MH370. Ang mga piloto ay hindi nag-check-in kasama si Ho Chi Minh o sinagot ang anuman sa mga kasunod na pagtangka na itaas sila. Nakasalalay ito sa isang signal na transponder na naipadala ng bawat eroplano at naglalaman ng mas mayamang impormasyon. 5 segundo matapos ang MH370 tumawid sa Vietnam airspace, ang simbolo na kumakatawan sa transponder nito ay bumaba mula sa mga screen ng kontrol sa trapiko sa himpapawid ng Malaysia. At 37 segundo pagkaraan ng buong eroplano ay nawala mula sa pangalawang radar. Ang oras ay 1:21 ng umaga. 39 minutes pagkatapos ng paglipad, ang taga-control sa Kuala Lumpur ay nakikipag-usap sa iba pang trapiko sa iba pang lugar sa kanyang screen at simpleng hindi ito napansin. Pansamantala, nakita ng mga taga-control ng Vietnam ang MH370 na tumatawid sa kanilang airspace at pagkatapos ay nawala mula sa radar. Sinubukan nila ulit na makipag-ugnayan sa sasakyang panghimpapawid pero hindi ito nagawa. Sa oras na kinuha nila ang telepono upang ipaalam sa Kuala Lumpur, 18 minutes ang lumipas mula nang mawala ang MH370 mula sa kanilang mga radar sa screen. Ang mga sumusunod ay isang ehersisyo sa pagkalito at kawalan ng kakayahan. Ang Aeronautical Rescue Coordination Center ng Kuala Lumpur ay dapat na masabihan sa loob ng 1 oras mula sa pagkawala. May mga iba't ibang tsorya tungkol sa pangyayari. May tsorya na kaya ito biglang nawala dahil na-aksidente at nasunog ito. May tsorya din na kaya ito biglang nawala dahil ito daw ay na-hijack. At may isang tsorya din na kaya ito nawala dahil binangga ito ng piloto dahil sa matinding depresyon sa kanyang buhay. Iba't iba man ang tsorya ng pagkawala ng Malaysian Airlines Flight 370, nananatili pa rin itong misteryoso magpahanggang ngayon. Thank you for watching, guys. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bye-bye.
Sa video na ito, mga idol, ay pag-usapan natin ang misteryo sa paligid ng kilalang Bermuda Triangle na nakakaintriga ng mga scientist, pati na rin ang mga regular na tao. Mayroong mga tsurya at posibilidad na nakapalibot dito. Ngunit walang konkretong konklusyon na malutas ang sekreto sa likod ng misteryosong pagkawala ng mga eroplano at mga barko na dumadaan sa teritoryo ng Bermuda Triangle. Tara at magkwentuhan na tayo. Bago tayo magpatuloy sa video nito, make sure na nakasubscribe ka na at nahit mo na ang notification bell para always ka updated sa video na ina-upload ko. Ang katagang Bermuda Triangle ay nilikha ni Vincent H. Gaddis noong 1964. Sumulat siya ng isang artikulo tungkol sa kakaibang pattern ng pagkawala sa triangle. Minsan isang hindi pinangalanan na lugar sa hilagang dagat Atlantiko, ang Bermuda Triangle, at ang mga kwento nito ay kinahuhumalingan noong 1970s. Maraming mga piloto at mga sea navigator ang sumulong upang ibahagi ang mga kwentong hindi mapatupad at magpaliwanag sa mga pagkawala. Marami sa kwentong Bermuda Triangle na ito ang napatunayang piki, nilikha upang makamit ang publisidad, habang ang iba ay sinusuportahan ng mga solidong patunay. Sa katunayan, ang kauna-unahang nakasulat na ulat na ito ay nasa journal ng sikat na taga-dagat na explorer na si Christopher Columbus noong ika-15 na siglo. Simula noon, maraming mga kwento na pinapaikot nila, at upang mapaikli ang lahat, narito ang kailangan mong malaman at maayos ang pagka-mausisa tungkol sa kasumpa-sumpa na Bermuda Triangle. Ang Bermuda Triangle ay isang tatsulok na lugar sa dagat Atlantiko sa pagitan ng Florida, Bermuda Islands at Puerto Rico. Sa huling 100 taon o higit pa, maraming mga hindi maipaliwanag na pagkawala. Libu-libong mga tao at daan-daang mga barko at aircrafts ang nawala sa lugar. Sa mga bihirang pagkakataon, ang mga barko ay natagpuan, ngunit walang namamahala na tauhan. Sila ay nawala na parang bula, nawala lang sa isang manipis na hangin. Sa ilang mga ulat, mga radar at kumpas lang ang tanging nakikita sa kanila. Walang nakakaalam ng katotohanan sa likod ng mga pagkawala na ito. Ngunit ang ilan ay nagsasabi na ang kanilang natuklasan sa Bermuda Triangle ay totoo. At may mga kakaibang kwento ng mga malungkot na insidente na nangyari sa Bermuda Triangle. Ang ilan ay tila katanggap-tanggap at ang ilan ay malayo ang nakuha, habang ang ilan ay labis na nakakatindig ng balahibo. Ngunit ang lahat ng mga salaysay na ito at mga kwento
tungkol sa Bermuda Triangle ay sinabi ng maraming tao sa loob ng 100 na mga taon. Dagdag pa, may ilang mga katotohanan din na ilalagay ang mga alamat ng Bermuda Triangle at hahantong sa mga haka-haka. Sa nakakamatay na araw ng Disyembre 5, 1872, naglayag si Maria Celeste mula sa New York Harbor upang magpadala ng kargamento sa isang tinukoy na patutunguhan. Ngunit sa kasamaang palad, ang barko ay hindi kailanman umabot sa puntong ito. Matapos ang maraming pagsisikap sa paghahanap at pagsagip, ang barko ay natagpuang naanod sa Bermuda Triangle. Ngunit napasama ang mga tauhan nito na 11 katao. Ang mga personal na gamit, lalagyan ng pagkain, mahalagang kargamento at mga lifeboat ay naroon pa rin sa barko. Ang higit pang nakapagtataka ay mayroong bulok na pagkain sa mga plato sa lugar ng kainan. Ano ang nangyari sa mga taong ito upang sila ay abandonahin ang kanilang ligtas na kanlungan sa gitna ng marahas na dagat na nasa gitna mismo sa isang kainan? Sa lahat ng mga salaysay ng mga kwento ng Bermuda Triangle, ang isang ito ay talagang nakakatakot at hindi nakakainis. Ito ang kwento ng isang barko, si Eileen Austin, na nahuhulog sa isang barko na itinuturing na isang masamang pahiwatig. Noong 1881, habang patungo na si Eileen Austin, ang mga tauhan niya ay nakatagpo ng isang inabandonang barko. Nabuo ang lahat ng mga amenities, ngunit hindi isang sulong miyembro ng tripulante. Sa pagsisikap na mailigtas ang barko, ang ilan sa mga tauhan ni Eileen Austin ay sumulong sa walang pangalan na barko upang maimaneuver ito sa New York. Sa kurso, nawala ang truck ng mga tauhan ni Eileen Austin sa inabandonang barko. Nang matagpuan nila itong muli, ang ghost ship ay muling walang crew. Iyon ay noong nag-transmit si Eileen Austin para sa isang rescue ship. Ipinaalam na muling ipinadala ni Eileen Austin ang mga ilan sa mga tauhan nito sa walang katao-tao na barko. Nang maabot ang ipahiwatig na punto, ang mga sasakyang pandigma ay hindi kailanman natagpuan sa dalawa. Parihong nawala sina Eileen Austin at ang inabandonang barko. Hanggang dito, maraming mga salaysay na nakikita si Eileen Austin kasama ang ghost ship na yun. Sinusubukan na linlangin ang mga barko o sinusubukan lamang na makuha ang naipadala ng mga miyembro ng crew. Ang USS Cyclops ay isang halimaw na barko na kinomisyon ng gobyerno ng Estados Unidos na tulungan ang mga puwersang British sa panahon ng World War II. Ang courier ship ay tumulak sa Brazil noong madaling araw ng huli ng Pebrero 1918. Gayunpaman, hindi ito nakarating sa patutunguhan ito. Huli itong nakita sa baybayin ng Barbados noong March 4. Ang mga pangkat ng paghahanap ay ipinadala upang mailigtas ang higanting bakal. Ngunit sa alam natin, wala itong naging resulta. Noong nagsimula magtanong ang mga pamilya ng 306 mga miyembro ng tauhan, dinubli ng gobyerno ng Estados Unidos ang mga operasyon sa paghahanap na ito. Ngunit noong wala ng pag-asa na natira,
Isiniwalat ng gobyerno na walang mga tawag sa SOS, walang mga nasira, walang biglaang bagyo, at walang labi ng barko. Sa taos-pusong pagiging matindi, idiniklara ng gobyerno na nawala ang barko at patay na ang mga crew dito. Hindi na kailangan sabihin, ito ang pinakamalaking pagkawala sa US Navy. Ang ginagawang mas kawili-wili o katakot-takot ay ang dalawang iba pang mga barkong collier na USS Proteus at USS Nereus na napahamak sa parehong kapalaran noong taong 1941. Walang mga salaysay ngunit may mga alaala na lamang ng mga barkong ito. Ang pinakasikat sa mga nawala sa Bermuda Triangle ay ang Flight 19 noong dispiras ng Disyembre 5, 1945. 5 sa pinakamahusay na Avenger bombers ng US Navy ang nawala sa manipis na hangin habang nagsasagawa ng isang nakasawiang misyon. Ang commander ng squadron, si Teniente Charles Taylor, ay patuloy na nakikipag-ugnay sa base hanggang sa mga kanyang dalas ay nasira. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, walang static o nawala na signal. Kumplito lang pagbabasa sa link. Ang 5 aircrafts na yon ay hindi na nakita o narinig pang muli. Matapos ang mga taon ng pagsisiyasat, ang kaso ay isinara sa isang tag na hindi alam na dahilan. Maraming mga iba't ibang tsurya sa pagkawala ng mga barko at eroplano sa Bermuda Triangle. May mga tsurya na kaya ito nawala dahil sa hinigop ng demonyo ito papuntang impyerno. May mga tsurya din na kaya nawala ang mga barko at eroplano dahil kinuha ito ng mga alien. At mga tsurya na kaya nawala dahil sa nag-time travel ito. Iba't iba man ang pinaniwalaang tsurya ng mga pagkawala ng mga eroplano at barko sa Bermuda Triangle. Mananatili pa rin itong kababalaghan at nababalot ng misteryo magpahanggang ngayon. Thank you for watching, guys. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bye-bye. Sa video na ito, mga idol, ay pag-usapan natin ang isang misteryosong lugar sa Samar na tinatawag na Biringan o hanapan ng taong nawawala. Gusto niyo bang puntahan natin ang lugar na Biringan, mga idol? Tara at puntahan natin ang misteryosong lugar ng Biringan City. Bago tayo magpatuloy sa video nito, make sure na nakasubscribe ka na at nahit mo na ang notification bell para always ka updated sa video na ina-upload ko. Naniniwala ka ba na may ibang mundo? Ito ay isang kaisipan na hindi lamang ang mundo na mayroong nabubuhay na nilalang sa daigdig, kundi mayroon ding ibang nilikha, bagamat hindi pa natin ito natutuklasan.
Ang biringan ay waray na salita na ang kahulugan ay hanapan ng mga taong nawawala. Ayon sa alamat, ang biringan ay matatagpuan sa lalawigan ng Samar, kung saan nasasakupan ang buong isla nito. Sa iba pang mga kwento ng matatanda sa Samar, ang biringan ay tirahan ng mga engkanto. Isang napakayaman na lugar at syudad na may mataas na antas ng pamumuhay. Nahahati ang uri ng mga nilalang sa biringan sa mabuti at masama. Sa buong probinsya ng Samar ay mayroon lamang 7 portal o lagusan patungo sa nasabing lugar, kung saan mga piling tao lamang ang nakakaalam nito. May ilang mga residente sa Samar na nakaranas ng sapi o eksorsism, sinyalis na isang nilalang mula sa biringan ang sumapi sa tao, na pamamaraan nila upang dalhin ang katauhan at espiritu ng individual sa Biringan City. Sa mga kwentong waray, may 3 rason kung bakit nangunguha ng tao ang mga taga-Biringan. Maaaring dahil sa kinikilusan nilang kapaligiran, maaari ding nagustuhan kanila, at maaaring naawa sila sa iyo. May isang kwento din tungkol sa biringan na nagbibigay takot sa maraming tao noong 1983. Ang kwento ay tungkol sa isang pangkat ng mga mag-aaral na naligaw matapos ang pagbisita sa lugar na tinatawag na biringan. Isang kwentong kilalang kilala na, kahit sa ibang bansa ay alam na ang kwentong ito. Ang kwento ng isang babae na nagngangalang Carolina na nagyaya sa sinuman na nais niyang dalhin sa lugar na biringan. May ilang mga tao din na nagkwento na naka-experience sa lugar na yun, na takot kaya't ayaw na nilang bumalik sa lugar na yun. May isang kwento din tungkol sa isang delivery man na nagtatanong sa lugar na may tao daw na nag-order sa kanila ng mga item, katulad din ng mga cargo ship na may nagpa-deliver daw sa kanila na punong-puno ng heavy equipment. Istorya din ito ng mga magkakaibigan na nakapunta sa Samar. Taong 1983, nag-aaral sa Manila ang magkakaibigan. May kaklase daw sila na ang pangalan ay Carolina. Napakaganda raw ni Carolina, mayaman at matalino. Mag-i-end of semester na daw yun nung iniimbitahan silang magkaklase sa lugar nila Carolina. Magpipista na raw dun. Tinanong niya kung saan yung lugar niya. Sa Biringan City, Samar daw. Sinabi pa ni Carolina na siya na lang sasagot sa pamasahe nila papunta at pabalik ng Maynila. Yung ibang kaklase nila hindi na sumama kasi magsisuuwian sa mga kanilang probinsya para dun na magbakasyon kasama ang pamilya nila. Sasama na sana yung isa nila na kaibigan para makalibre ng pamasahe pauwi since Tagalite siya. Kaso hindi siya nakasama dahil hindi siya pinayagan. Umuwi lang muna sa lula niya na kasama niya doon sa Manila. Bali, 4 na lang sila na pumunta ng Samar. Si Carolina at yung 3 nilang kaibigan na taga Manila. Simula nun, hindi na nakauwi ng Manila yung 3 magkakaibigan. Hindi na raw ito nakita pa. Hinanap nila doon sa Samar yung 3 magkakaibigan, kasama yung pamilya ng 3. Pero hindi talaga nila nahanap kasi nalalaman nila na walang Biringan City sa Samar. Makalipas ang ilang taon,
na panaginipan ng kapatid ng isang nawawala. Sabi sa panaginip niya na nasa Biringan City na raw siya. Maligaya daw ito at may pamilya na. Di na daw sila dapat mabahala kasi nasa maayos siya na kalagayan. Kasama niya yung mga kaibigan nila at si Carolina. Ilang buwan naman ang nakalipas. Yung isang kasamahan nila na nawawala ay nagpapadala ng sulat sa pamilya niya. Ganun din daw na maligaya na siya doon sa Biringan. Napakalaking city raw nito. Masasaya yung mga tao. May anak na raw siya na pangasawa niya ay isang pinakamayamang engkanto doon. Simula noon, mas lumakas pa yung mga kwento-kwento tungkol sa Lost City. Kwento ng isang residente na taga-Samar, nakakawalo sa isang buwan, na may napadpad na mga delivery man na nagtatanong sa kanila kung asan daw ang lugar na Biringan City. Kasi raw may nag-order sa kanila mga furnitures, auto, sako-sakong simento at marami pa na galing ibang bansa pa yung iba. Yung iba naman galing Manila o Cebu. Nasa headlines din daw noong 1980s na ang Pilipinas is one of the richest country because of the enchanted lady called Carolina. May isang kwento naman na may isang malaking cargo ship na nagpa-deliver sa Biringan City ng mga materyales at appliances. Sinabihan sila nung client na gabi daw i-deliver dun. Nung nakarating na sila, mga alas 7 na ng gabi na yun, laking gulat ng mga crew ng barko dahil first time nila makakita ng napakagandang city. Full of amazing lights, beautiful mansion, beautiful people. Magaganda raw yung mga kalsada, malinis at may magagandang landscape. Hindi agad umalis yung barko. Nung magising sila ng umaga, nagulat sila na wala na yung mga bahay, mga tao na nakita nila nung gabi. Malalaking puno na lang yung nakikita nila. Meron din sa mga bahay-bahay sa Samar ay nakakatanggap ng isang misteryosong sulat na naglalaman ng pamamaalam na ang ibig sabihin ay ang biktima na makakabasa ng sulat at tuluyan ng mapapunta sa lugar ng Biringan. Ang kwento ng Biringan ay ilan lamang sa mga kwento ng kababalaghan na puno ng misteryo. Para sa mga waray, walang masama kung magbigay tayo ng respeto sa paniniwala sa mundong nakikita at hindi nakikita. Thank you for watching, guys. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bye-bye.